Good afternoon or good evening na mga kababayan mo, sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is January, February, May na pula, May 1, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Sapphire Janitorial Services, may Incorporated sa may Sampaguita Street, Dolores, Poblacion, Cainta, Rizal. At dadalhin po natin yan sa may Midtown Home sa may San Andres, Cainta, Rizal po yan, kay Taytay Rizal. Okay, Cainta, Taytay, from Taytay to Cainta. Ano ha? Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin siya na. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Sa other charges sa kuryente na ipinapasa sa mga consumer, isinusulong din ni Gatchalian na gobyerno na ang sumalo nito. Malayang kinalaman sa konsumo. Hindi natin kinukonsumo yan. So dapat gobyerno na, gobyerno ang sumalo niyan. Yan ang aking proposal. Samantala, si Energy Secretary Sharon Garita mismo ang nagkumpirma na pataas na ulit ang presyo ng petrolyo sa Martes. Sa unang 4 na araw ng trading, nasa mahigit 4 pesos na ang itinaas sa presyo ng diesel sa world market, 4 pesos din sa gasolina at 50 centavos sa kerosene. Dahil pa rin ito sa krisis sa Middle East. The price of the average price this week is higher than yung average last week. So ma-reflect yan next week. Pero posible ring lumiit ang dagdag singil dahil may sariling formula o computation ang DOE, lalo na sa usapin ng risk premium. Nagpapala naman ang DOE sa mga gas stations na hindi sumusunod sa itinakdang rollback nito mga nakalipas na 3 linggo. Warning din pinigay kahapon na sa mga hindi nakaka-explain at hindi sumusunod. And we are collating everything. Sa 3 linggong puro rollback, umabot din ng halos 60 pesos ang natablas sa presyo ng diesel. Pick up po. Thank you po. Grabe, puro bundok-bundok talaga dito. Isa? Kawawa sa sakyan dito. Dapat pag ganitong bundok-bundok, mas mataas ang singil eh. Kasi kursado makina eh. Kursado makina, tapos yung lahat ng mga piyesa, mga parts, persado rin, gulong, mga ganyan, bearing. So, yung maintenance medyo malaki. Wala magawa eh. Parehas eh. nagbabalik na Digital Family Arena Ministry. Kasama rin nila ang online personality na si Vlad Magallanes sa
at Akasha. Kasabak sila sa paggawa ng task na magtuturo sa kanila ng life skills tulad ng problem solving, decision making, character building at pakikisama. Hindi lang kasi sa 652. fun, ang dami rin makikitang like life skills that kids can use as they grow up. So this is a nice moment for us with the kids. Agad namang nag-trending sa iWatch ang unang kapamilya vertical series na The Chambermaid's Daughter na pinagbibidahan ni Alexa Ilacal at Jello Rivera ng BGYO. Pasok din sa top 10 shows ng platform ang microdrama. Approve nila sa mga nanood ang tandem ni Alexa at Jello. Bukod sa chemistry na nagpakilig, napatawa rin sila ng mga eksena. Naku, hindi ko kayanin to. Naku. Hindi ko kayanin to. Patay tayo dyan. Mahihirapan, mama. Atras ko na lang po siguro ang ganda. Saka na lang po kayo, atras ko na lang po. Mahirapan po tayo dito. Mamaya paglabas, mahirapan po ako dito. Dapat kasi sana hindi nakapark ko dito. Tara po, ma'am. Atras na po tayo.
operasyon sa Pag-asa Island, namataan ng isang China Coast Guard vessel na may boat number 3103. Ayon sa mission commander na si Rafaela David, lumapit pa ang barko ng CCG sa Philippines Oka. It was as close as 3.2 nautical miles away from our vessel. So, ibig sabihin talagang malapit. At ang medyo nakakabahala, 60 nautical miles away pa lang po tayo, west of Mindoro. So, ibig sabihin, well within our exclusive economic zone ay ine-escort na tayo ng Chinese Coast Guard. Hindi rin nakalipad ang drone ng ating ito matapos umanong lumabas sa display ng drone controller na kailangang irehistro ito sa Civil Aviation Administration of China. Hindi naman anya ganito noong nakaraang taon sa parehong civilian mission sa West Philippine Sea. Nabuksan yung aircraft, nagkaroon ng navigational system error. It feels na parang dayuhan ka sa ibang bansa. So parang parang ang sakit lang kasi instead na may freedom ka to do the things in the right way, parang restricted ka from another country na nagiging Ayon pa kay Creed, ang lugar kung saan sana magpapalipad ng drone ay 127 nautical miles mula Mindoro. Bahagi ito ng Manila Flight Information Region ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Inaasahan ni David na may mamamataan pang ibang barko ng China bago makarating sa Pag-asa Island. Pero hindi anya ito magiging hadlang sa kanilang misyon. Actually, hindi naman tayo magtataka kung maraming Chinese vessels doon kasi nandun na tayo nung nakaraang taon. So, ganun din ngayong port mission kahit alam natin na malamang maraming mga Chinese vessels doon ay tuloy-tuloy pa rin tayo. At ngayong Mayo 1, binilatan ng ating itong koalisyon sa laot ang araw ng paggawa. Nagdao sila ng maikling programa para bigyang pugay ang mga mangingisda na umaasa sa biyaya ng dagat at mga tripulanteng patuloy na naghahanap buhay sa kabila ng banta sa West Philippine Sea. Una lang ipinahayag ni Akbayan Representative Dana Kiran Isubula na katuwang ng West Philippine Sea Block. Ihahain sa mababang kapulungan ang pagtugon sa pangangailangan ng mga residente ng Pag-asa Island sa nalalapit na budget hearing season sa Kamara. Isa na rin po doon yung nakita namin pwedeng maibigay ng mga livelihood programs at mga trainings po na mula sa TESDA. At bibigyan din po sana sila ng mga livestock na mula galing sa galing sa DA. Bukod doon, may mga infrastructure projects din po silang nire-request sa atin. Kaya po mismo, ako na po mismo yung sisilip nito. Nagpahayag naman ng suporta ang Armed Forces of the Philippines sa panibagong misyon ng ating ito koalisyon. Ayon sa AFP, sumasalamin ito sa bayanihan at pagkakaisa ng mga Pilipino na igiit ang karapatan sa West Philippine Sea. Tiniyak din ng AFP na aalala ito at magiging magpagdayan para masiguro ang kaligtasan ng mga kalahok sa misyon. Binigyan din ng militar na ang pagpunta ng mga sibilyan sa Pag-asa Island at ibang bahagi ng West Philippine Sea ay patunay na bahagi ito ng Pilipinas na dapat malayang na pupuntahan ng sino mang Pilipino. Bernadette, sa isang pahayag sinabi naman ng Chinese Embassy na tinawag nila ang misyon ng ating ito na mapaghamon. Patuloy nilang ipagtatanggol ng China ang soberanya at karapatan nito sa lugar. May nanindigan naman ang atin ito na sa Pilipinas, ang West Philippine Sea at tayo ang may karapatan dito. Ang haligid ng China sa Pag-asa ay ipagpapalitan ko ang mga volunteers o mga kasama dito sa barko na ituloy ang kanilang misyon na ipamahagi ang mga supply at tulong tulad nga ng bigas at crudo sa mga residente at mangingisda ng isla. Bernadette. Maraming salamat, Francis Orsio. Tinibak po sa serbisyo ang nag-iisang pulis kabilang silang iniuugnay sa mga nawawalang sabungero dahil sa hiwalay na insidente ng umano'y pagdukot noong drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon sa National Police Commission, nakitaan ng administratibong pananagutan ang mga nasabing pulis sa 2 bilang ng grave misconduct at 2 bilang ng conduct unbecoming of a police officer. Galing umano sa Regional Drug Enforcement Unit ng NCRPO ang mga sinibak na pulis. Nag-ugat ang kaso sa mga reklamong nauna nang idinulog sa NAPOLCOM nina Milagros Estacio at Elizabeth Soto noong 3 ng Setyembre 2025. Itinuro sa reklamo ang mga nasabing pulis na sangkot umano sa pagdukot ng kanilang mga anak sa magkahiwalay na anti-drug operations noong 2021. Binigyang diin ng NAPOLCOM na ang ganitong mga aksyon ay hindi lamang isang kriminal na gawain kundi sumisira rin sa tiwala ng publiko. Bukod sa pagsibak sa serbisyo, mahaharap din sila
Okay, okay na po. Ingat po. God bless po. Double check ang gamit mo, ma'am. Kami naiwan. Okay po. Thank you. Ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Oh, paalam po muna, pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong likod. Paalam po.